Amber POV. Please say something. Alanganing sabi ni Amber sa kanyang lolo Eliseo. Kasasabi lang niya rito ang plano niyang bumalik sa London. Sinabi na niya sa kanyang lolo na alam na ng pamilya Smith ang tungkol kay Baby Tudor. In fact, she drove to Bulacan right after she met Sebastian at White Oaks Garden. Dahil nalilito siya at kailangan niya ng kausap. Alam niyang wala nang sense na itago ang kanyang sitwasyon sa kanyang lolo Eliseo. Lumiliit ang mundo niya at alam niyang ang lolo lang niya ang maaaring tumulong sa kanya. That's why she had to come clean. At ngayon ang pangaasam ng tugon nito tungkol sa kanyang desisyon na umalis sa London ay pinapahirapan siya. Huminga na malalim ang matanda at umupo kasama niya sa couch sa balcony. Sandali siya nitong pinakatitigan bago masuyong ginagap ang isang kamay niya. Siguro, masyado pang maaga ang pamumuno mo sa PSC. Siguro dapat na ulit akong pumasok sa opisina. Kaagad siyang umiling. No, kaya ko magtrabaho. It's just that I cannot work here anymore. Hindi kapag malapit na si Sebastian. I cannot risk it. I cannot. Huwag ka mag-alala, Amber. Huwag ka mag-alala ng sobra sa akin. Kaya ko pa magtrabaho, iha. Anito, pinilit nang ngumiti ang pagod ng mga mata. No, you're already living peacefully here. Ang hinihingi ko lang po sa'yo ay pagbabago lang sa aking mga kaayusan sa pagtatrabaho. I promise na magsisikap ako kung bumalik ako sa London. Kung kailangan ako ng kumpanya, maaari akong palaging lumipad pabalik dito kung talagang kailangan. Please, Lolo, pumayag ka na. Pagmamakaawa niya rito. Sa totoo lang, she's turned and flustered. Hindi rin siya sigurado kung ang pag-alis niya ay maaaring ang pinakamahusay na desisyon para sa kanyang sitwasyon ngayon. Napakaraming gumugulo sa kanyang isip at hindi niya alam kung anong uunahin. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang napaluha. Oh sweetheart, anito bago siya marahang niyakap. Masyado mabigat para sa kanya ang mga nakaraang araw. Nagpapanggap na ayos lang siya at paulit-ulit na bumabagabag sa kanya mga sinabi ni Sebastian. At ngayon, she had reached the end of her pulse, composure and strength. Ang kanyang sekreto ay lumabas at hindi pa siya handang magbuklat pa. Hindi kapag may napakaraming walang katiyakan na pumapalibot sa kanya at kay Sebastian. Hindi kapag maya-maya itumunog ang cellphone niya, kusa siyang kumawala sa pagkakayakap ng lolo niya at nagmamadaling sinagot ang tawag. Marco, yes, I'm fine. I just visited Lolo Eliseo here in Bulacan. Alanganin siyang sumulyap sa lolo niya na ngayon itahimik na nakikinig sa kanyang tabi. No, I'm coming home tonight. Yes, pakisabi na lang kay Willa na patulugin na maaga si Lily. Baka late na akong umuwi. Thank you. Sabi niya at mabilis na ibinalik sa kanyang bag ang cellphone niya. Na mag-angat siya ng tingin sa matanda, masuyo nitong inabot ang kanyang pisngi at pinunasan ng luha niya. Ikaw ang aking mahal na apo, Amber, at gusto kong lagi ka masaya. Anito at ngumiti. Pero bakit hindi ka magbakasyon sandali para makatulong sa pag-alis ng mga isipan mo? Pero minsan ang pag-alis ay hindi palaging option. Magbakasyon ka muna, isama mo si Lily. Kailangan yung dalawa ng pahinga. At habang nandoon ka, ako muna ang papasok sa opisina. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig bilang pagtutol, subalit inunahan siya nito. Healthy na ako, Amber. Higit na mas healthy kaysa sa iniisip mo. Kaya ko to. Saka na lang natin pag-usapan ng iyong mga opsyon sa pagtatrabaho kapag bumalik ka mula sa bakasyon. Ano sa tingin mo? Napabuntong hininga lang siya. Gusto niya magreklamo. Ipilit sa matanda ang kanyang gusto. Gusto na niyang umalis, mas malayo kay Sebastian. Mas mabuti. Kahit ngayon din kung posible, pero hindi siya makatanggi sa mungkahin ng kanyang lolo. Mas maayos na mag-isip kaysa sa kanya. At alam niyang lagi may karunungan ng mga desisyon na kanyang lolo, kahit na hindi yun maintindihan pa sa ngayon. At kaya sa huli, bumuntong hininga siya at tumango na lang. Ngumiti si Lolo Eliseo at hinalikan siya sa noo. That's my princess. Sandali pa silang nag-usap na maglolo bago siya nito hinatid sa kanyang sasakyan. Drive safe, okay?
Call or text me when you arrive home. Bilin pa nito, habang nakadungaw to sa bintana ng kotse niya. Hinihintay ang pag-alis niya. She just smiled and nodded her. Aalis na sana si Amber na may naalala siya. Agad siyang bumaling sa matanda na naroon pa rin sa pwesto nito. Lo, paano mo mapapatawad ng taong nakasakit sa'yo ng sobra? Sandaling natahimik ang matanda at tumitig sa kanya. Ikaw ang pumili, iha. Pumili ka kung mapapatawad ka kahit nasasaktan ka pa. Pumili ka kung mapapatawad ka kahit na ang tao'y hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran. Pumili ka kung bibitawan mo ang sakit dahil doon lang magiging malayang puso mo. Katulad ng ginawa mo noong pinatawad mo ako. Malungkot tong umiti bago inabot ang pisngi niya. You will be fine, sweetheart. Malalampasan mo din lahat yan. Good night, princess. Kita na lang tayo bukas bago kayo umalis ni Lily para vacation, okay? Okay. Aniya sa garalgal na tinig. Sa sandaling binawi ni Lolo Eliseo ang kamay nito sa kanyang muka, kaagad na niyang ini-start ang sasakyan at mabilis na umalis. Umaasa na ang mga susunod na araw ay magiging mas mabait sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maitago ni Amber ang kanyang ngiti nang sumalubong sa kanila ni Lily ang kulay pilak na asul na alon ng dagat. Ilang minuto na lang, makalipas ang 12:00 ng tanghali at kararating lang nila ni Lily, Willa at Marcos sa branch ng Sapphire Water Resort sa Apari. Pumili siya ng resort doon dahil gusto niyang bisitahin si Lila Mati sa Sitio Tepang habang nagbabakasyon siya. And she must say, paraiso talaga ang resort. Hindi siya nagkamali sa pagpili ng pupuntahan. Agad na kumawala si Lily sa pagkakakarga niya at nagtatakbo patungo sa mismong beach. Agad namang sumunod sa anak niya sina Willa at Marco, habang ako, naiwan sa may reception. Kahit na mula sa kanaroroonan niya, naririnig pa rin niyang hagikik na kanyang baby habang sinusubukang abutin ni Willa. Ang alam lang niya ay talagang magiging masayang kanyang anak sa kanilang pananatili doon. At sana, maramdaman din niya yon. Huminga siya na malalim at naglakad patungo sa reception. The lady receptionist greeted her with a smile, and she can't help but return the smile too. Reservation for Amber Ledesma, please? Sabi niya. One moment, ma'am. Anang receptionist. Rooms 304, 305, and 306, ma'am. Sabi nito, bago inabot sa kanya ang key cards na magiging kwarto nila sa susunod na isang linggo. Thank you. Agad siyang pumihit patalikod upang sana'y tawagin muna mga kasama niya. Subalit pagpihit niya, hindi niya inaasahan na may makakabangga siya. I'm sorry, sabi niya bago tinangala ang nakabangga niya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Amber nang nakangiting mukha ni Sebastian ang kanyang nakita. He was wearing casual khaki shorts, Hawaiian print polo and shades. Anong ginagawa nito rito? Magbabakasyon din ba ito roon? Oh my God, agad siyang nataranta. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Ngumiti lang ito at tinanggal ang shades nito, revealing his beautiful gray eyes. Lihim niyang ipinikit ang mga mata sa inis. Anong nakakatuwa sa presensya nito rito? Nagpunta siya rito para magbakasyon at hindi makumonsumisyon. Bubukas na sana ang bibig ni Sebastian nang may lumapit rito na lalaki. Sir, salamat sa pagbisita. You will do your random checking today? Anang lalaki. Mr. Vigilia, pwede mo bang bigyan si Mr. Desmond na kanyang mga komplimentaryong inumin? She might need it to cool down sa mainit at mahalumigmig na araw na to. Ani Sebastian habang nakangisi. Binigyan diin ng salitang cool down. Bakit? Anong akala nito sa kanya? Nag-go overheat? Maya-maya pa umalis ng kausap itong lalaki at kumausap ng isang staff. Tila may inutos. Hindi ko kailangan ng komplimentaryong inumin. Kaya kong bumili ng sarili kong inumin. Sebastian chuckled. Nag-aalok talaga kami ng komplimentaryong inumin para sa aming lahat ng mga bisita dito sa Resort Amber. Pero kung tagang ayaw mo, pwede mo namang tanggihan. Walang problema. Kumurap siya. Tama bang narinig niya? What do you mean we? I co-own this resort and all these branches, Amber.
Kaya maligayang pagdating sa Supper Water Resort. Sana ay masiyahan ka sa iyong pananatili sa munting paraiso na to. Nito, kumindat bago naglakad palayo. Hindi pa man siya nakakahuma sa sinabi ni Sebastian, ay narinig niya ang pamilyar na boses ni Lily na tumatawag sa kanya habang tumatakbo to palapit sa kanya. Mimi! Mimi! This is Pretty! Nito, habang hawak-hawak ang isang shawl sa kamay nito. Agad siyang bumaling kay Sebastian na hindi pa gaanong nakakalayo. Lumingon ito at nakita si Lily na tumatakbo. Maya-maya, ibinalik nito ang tingin sa kanya habang kunot ang noo. Lalong tumambol ang kaba ng puso niya. Oh God, dapat ba siyang umalis na ngayon? Tarantang lumapit si Amber sa anak bago to kinarga. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na hiniling na sana nasa ibang lugar siya imbis na mapahamak sa resort na to na pagmamayari ni Sebastian. Subalit pagmulat niya, ganun pa rin. Naroon pa rin siya kasamang kanyang anak habang si Sebastian ay nasa malapit lang. Mimi, look! This Pretty! Masayang balita ng anak niya bago tumingala sa kanya at pinakitang hawak nitong shawl. Her daughter's eyes were shining in amazement. Malayo-malayo sa kaba at tensyon na kanyang nararamdaman. That's nice, she replied. Agad siyang nag-angat ng tingin kina Willa at Marco nang tuluyang makalapit ang mga to sa kanila mag-ina. Aalis na tayo, agad niyang deklara sa mga kasama. Nangunot noo agad si Marco, maging si Willa na pamaang din sa kanya. Subalit hindi siya nagsalita. Not when her insides were shaking at ang gusto lang niyang gawin ay ang makaalis sa lugar na to. Ipapaliwanag ko na lang mamaya, sabi niya pag humakbang patungo sa reception. I want to cancel my reservation. Marahan niyang tinulak palapit dito ang keycards na nakaabot lang nito sa kanya. Ma'am, bakit po? Gusto ko lang umalis, okay? Hindi ko kailangan ng refund o ano paman. Just do your thing on your computer at hayaan mo kaming umalis. Namutla ang babae at nagmadaling kinuha ang keycards sa ibinalik niya. Napabuntong hininga siya at bumaling kay Marco at Willa. Mauna na kayo sa kotse. Make sure na walang may iwan sa mga bags. I'll just finish this. Nabilis namang tumalima ang dalawang kasama. They have 8 bags in total. Mabuti na lang. Nasa baggage trolley pa ang mga yon sa malapit. Na makita niyang isa-isa ng binubuhati na Willa at Marco ang mga bag nila palabas ng hotel. Muli siyang bumaling sa babaeng nasa reception. Nagsalubong ang kilay ng babae habang patuloy na nagtitipa sa computer. Ma'am, may konting problema lang po sa system. Okay lang po ba na maghintay kayo ng konti sa lobby habang pinoproseso ko yung request? What? No! Sagot niya rito. Ako at ang aking anak ay hindi pwede manatili dito ng isa pang minuto. May problema ba tayo dito? Anang pamilyar na boses si Sebastian sa likuran niya. Hindi siya nag-abayang humarap dito. Pinanatili niya ang tingin sa kausap niyang receptionist. Aalis na kami, but your system is slowing us down. Pero imbes na makarinig ng sagot mula kay Sebastian, narinig niyang humagikgik si Lily. Agad siyang napabaling sa anak na buhat-buhat pa rin niya. Nakatingin na si Lily sa kanyang likod at pinagmamasdan si Sebastian. Napilitan siyang harapin to. That's when we saw him making a monkey face. You're funny, sabi ng anak niya. Pilit na bumaba sa pagkakakarga niya. Walang imiktong lumapit kay Sebastian. Kinuha ang kamay nito at inilagay sa palad ang hawak nitong shawl. It's pretty, sabi nito kay Sebastian. Natigilan siya at gusto lang tumakbo kasama kanyang anak. Ngunit sinamaan siya ng tingin ni Sebastian bago to lumuhod para makapantay si Lily. It is indeed pretty, but not prettier than you. Anong pangalan mo? Lily, sagot ng kanyang anak. You have a pretty name, Lily, just like your mother. Nanlaki ang mata ni Lily. Kilala mo si Mimi? Tumango lang si Sebastian. Mabilis na lumingon sa kanya ang bata. Mimi, nahanap ko ng kaibigan ko. Alanganin siyang umiti. Yes, he is my friend. Your Mimi's friend. Ngayon magkaibigan na rin kami. Ano pong pangalan mo? Sebastian.
You can call me Uncle Sebastian. Lily paused for a moment and tried repeating his name. Si Tan? Anito at kunot noong tumingala sa kanya. You can call me Uncle Seb, Lily? Huling humigik-gik ang kanyang anak habang ibinalik ang tingin kay Sebastian. Uncle Seb is easier. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Sebastian. You have pretty eyes, Lily? Sabi ni Mimi, magkaparehas din kami ni Papa dyan ng mata at buhok. Umangat ang tingin ni Sebastian sa kanya. Puno na katanungan ang mga mata. Iniwas niya ang tingin rito at mabilis na binuhat si Lily sa kanyang bisig. Tumayo na rin si Sebastian. Say goodbye to Uncle Sab now, Lily. Aalis na tayo. Tumingin sa kanyang anak habang nakakunot ang noo. Pero I want to swim, Mimi. We can swim in another place. Mabilis niyang sagot sa anak bago muling bumaling sa receptionist. Please tell me you're done with your excuse and we can leave. Ayaw niya magmukhang demanding at hindi mabait. But the situation has clearly gone out of hand at walang ganong katatagan ang magpapakalma sa kanya ngayon. Umalis siya na Maynila para magbakasyon, malayo sa gulo at malayo kay Sebastian. Tapos ngayon, nandun din sa resort ang magaling na lalaki? Paano siya makakapag-isip ng tama kung nasa malapit lang to? Ano? Wala na ba mapagtripan ng tadhana? At siya na lang lagi? I'm sorry, ma'am, but it seems the system needs a reboot and mahina na siyang napamura. Hindi na niya napigilan. Ang depression na makaalis dito ay higit na pumapasok sa kanya. Mimi, you angry? Tears already brewing in her eyes. Mimi is not angry with you. It's just that. Hindi na niya naituloy pang gustong sabihin na marinig niya ang mahinang pag-uusap ng mga tao sa reception. Nang bumaling siya roon, nakita niya si Sebastian na ito mismo ang naroon. Kausap ang receptionist at iba pa mga tauhan nito. Maya-maya pa lumapit na si Sebastian sa kanya. Sorry for the inconvenience. May konting problema sa system. Gusto mo bang subukan manatili sa isang aming mga villa habang pinaproseso namin ang inyong request? Mayroon tong pribadong pool kung saan maaari kang lumangoy, Lily. Na magaling na lalaki at kung todo ngiti. Agad na namilog ang mata ng anak niya. Really, Uncle Seb? Mimi, let's swim! Let's swim! Excited na sabi ng anak niya at kumawala ulit sa pagkakakarga niya. Huwag kang mag-alala, nasa bahay. No, I will pay. Mabilis niyang putol dito. Just fix your system so we can leave. Gusto niyang umalis. Oo. Ngunit na makita si Lily na sobrang excited na lumangoy, pagbibigyan na lang muna niya sigurong anak niya. Nangako siya sa kanyang lolo Eliseo na sisiguraduhin niya mag-e-enjoy si Lily sa kanilang bakasyon at balak niyang gawin yon. Umigting ang pangalan ni Sebastian at napalingon sa isa nitong tauhan. Sakto namang bumalik na sina Marco at Willa mula sa kotse. Marco instantly took a protective stance sa pagitan nila ni Sebastian. At gaya ng dati, mabilis na nagsukatan ng tingin ang dalawang lalaki. We're staying for a while, Marco, until their system is fixed, she declared definitely. And we will go swimming. Masayang dugtong ni Lily. Nang tumingin sa kanya sina Marco at Willa, napabuntong hininga na lang siya sa pagkadismaya. Maya-maya pa, kinausap sila ng isang staff ng resort. Ito raw ang maghahatid sa kanila sa private villa. Mabilis niyang sinuyapan si Sebastian na nasa reception pa rin. May kausap to sa cellphone, subalit nang bumaling to sa kanya, ninitian siya nito, and her heart quickly raced. How can a simple smile make your heart so weak? Iyon ang pinakakinatatakutan niya kapag malapit ito. How her body reacts to just everything he does like just before. Nang nagsimula maglakad ng hotel room sa kumausap sa kanila, tahimik siyang sumunod. Isang oras lang, sabi niya sa sarili. Kailangan lang niya magtiis ng isang oras at pagkatapos ay aalis na sila ng kanyang anak. Napabuga ng hininga si Amber habang pinagmamasdan si Lily na naliligo sa pool ng private villa na pinagdalhan sa kanila ng tauhan ni Sebastian. Gusto niyang sumimangot
Ngunit ang makita ang kanyang anak na nag-e-enjoy sa tubig ay nagdudulot ng ibang uri ng kagalakan sa kanyang puso. It has been a while now that they had visited the beach, kaya naman tagang namiss niya mag-swimming ang anak niya. Sumimsim siya ng mango juice na nasa mesa sa harap niya habang nakaupo siya sa pool lounge na natatakpan ng isang malaking halaman. The villa was heavily inspired by world-class resort in Bali, from the design of the roof down to the wooden pathway that surrounds the small villa. Everything screamed of perfection. The place was really breathtaking. Halatang pinag-isipan at pinaghandaan ng husto. Ano ba ang dapat niyang expect kay Sebastian? Anything that doesn't please him, he throws away. One small mistake, and he's already walking off of the door. Katulad ng ginawa nito sa akin. Napairap si Amber sa huling naisip. Nagpunta siya rito para magbakasyon. Lumayo pansamantala sa kung anumang gumugulo sa kanyang isip upang makapagdesisyon siya ng tama. Ngunit halos 2 oras na ako nakakulong sa villa na ito. Walang anumang balita mula sa sino man sa mga staff ng resort o kay Sebastian. Hindi malayo magka-alter presyon na siya. Mimi, let's swim! Aya ni Lily sa kanya na wala pa ring sawa sa pagtatampisaw sa pool. Lily had always loved the waters. Siguro dahil noong pinagbubuntis nito, siya at si John inanatili sa isang beach house sa Malibu. At kadalasan, habang nandoon sila, hinahanap-hanap niyang katahimikan ng mga alon habang dumadampito sa dalampasigan. Naging takbuhan din niya ang pagsiswimming sa tuwing siya'y nalulungkot o naalala ang mga hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay. Iminungkahi ni John na pagkatapos ng lahat na nangyari sa kanya, hindi magandang para sa kanya na manatili sa Las Vegas kahit pansamantala at pumayag siya. Alam niyang kailangan niya magkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Kaya nanatili sila sa California hanggang sa ipanganak niya si Lily. Ilang linggo pa lang si Lily nang lumala ang kalusugan ni Jen. Kaya naman bumalik sila sa Las Vegas. Ito ay naghihingalo na at hiniling ni Jen na mailibing sa tabi ng asawa nito at anak. At naiintindihan niya, kaya ginawa niya yon with no question asked. Pinagmasdan niya ang masayang mukha ng kanyang anak na tumalon muli sa pool. Bumaha ang tawa ni Lily sa buong villa at ng kanyang asol na mga mata ay kumikinang na maliwanag sa ilalim ng araw ng hapon. Many times before she had convinced herself that Lily took those eyes from John, but agad siyang napatigil sa pag-iisip nang tumunog ang pinto ng villa. Tumingin sa kanya si Marco na nakapwesto sa malapit doon. Nang taongan niya ito, agad naman tong humakbang sa pinto at binuksan yon. Delivery from Mr. Smith? Narinig niyang sabi ng staff sa may pinto. Muling bumaling si Marco sa kanya at lokot ang mukha. Again? Nainis na tanong niya sa sarili. Napabuntong hininga siya at sinubukan niyang pigilan ng kanyang emosyon. In as much as she wants to be thankful sa sobrang hospitality na ipinapakita sa kanila ng lahat ng staff ng resort, hindi niya taga maiwasang mainis. Paanong hindi? Pangatlong trolley na yon ng pagkain na pinadala ni Sebastian sa loob lamang ng 2 oras. Anong akala nito sa kanila? Hindi kumain ng 1 linggo? Once at the door, sinanyasan niya si Marco na bumalik na sa may pool at bantayan sina Lily at Willa. Is your system already working? Palmer niyang tanong sa babaeng naghatid ng food trolley. I'm not sure, ma'am. Sagot nito. I'm just here to deliver the food. Can you please tell me where your boss is? Aniya rito. Si Mr. Lagdameo po, yung manager namin? No, I'm referring to Mr. Smith. Gusto ko siya makausap, ngayon din. Lalong nanlaki ang mata ng babae at sandaling nataranta bago nagmamadaling tumipa sa phone nito. Subalit hindi pa man ito nakakausap ang gusto nitong tawagan sa cellphone. Isang pamilyar na anyo ang lumabas sa gate ng pribadong villa. Si Sebastian yon. Suot pa rin ang casual na damit pang dagat at hangin na kayabangan. Lumakad to sa gate at lumapit sa staff na nito. Sir, hinahanap po kayo. It's okay. I handle it from here. Anito sa tauhan nito. Alanganin pang sumagyap ang tauhan nito sa kanya bago tutuluyang lumabas ng private villa.
So how was your stay so far? Tanong nito sa kanya nang sila na lang dalawa. Sinubukan niyang umira para i-distract ang sarili sa presensya nito. Pero sobrang lapit na naman ni Sebastian. And your heart did all that crazy yuming again. Pesteng puso. Gigil niyang saway sa sarili. Are you okay, Amber? Pukaw ng tanong nito sa kanya. Sinubukan nitong abutin ang mukha niya. Subalit mabilis siyang umatras. I'm fine. Ang init lang at huminga siya ng malalim at tumango ng maayos. Handa na kaming umalis ngayon. Pahayag niya. Bakit, Amber? Hindi ka ba kontento sa servisyo namin? Ano ka, Sebastian? May amnesia? Huwag mong gawing mahirap to para sa amin. Aalis na kami. Deklara niya. Aalis na tayo, Mimi? When she turned, she saw her baby drop in a fully towel, her questioning blue eyes staring at her. Subalit hindi pa man siya nakakasagot, bumaling na ang tingin nito kay Sebastian. Uncle Seb! Nito bago lumapit sa pinto. Hi Lily, enjoying your stay? Yes, pero ayaw ni Mimi na mag-swimming kasama ko. Gusto mong lumangoy kasama ko, Uncle Seb? Napakurap na lang si Amber. Hinahamon ba ng kanyang anak ang pag-iimbita sa lalaking dapat niyang layuan sa villa at hindi niya dapat tinutuluyan? Of course! No! Magkasabay nilang sagot ni Sebastian. Nagsukatan sila ng tingin pagkatapos, maya-maya pa yung umisi ito. We're leaving, she said in a calm yet dangerous tone. Naramdaman niyang hinila ni Lily ang kamay niya. Mimi, galit ka ba? No baby, I'm just... Umiling lang siya. She cannot think of a better explanation than Sebastian is annoying, that's why they're leaving that place. Can Uncle Sab swim with me, Mimi? Please? Hirit ng anak niya maya-maya. Bumaling siya kay Sebastian. Kagaya ni Lily. Maliban sa pigil nitong pagngiti, naghihintay lang din to si isasagot niya. Bakit napunta na naman siya sa ganitong sitwasyon? Ibinaling niya sa ibang direksyon ang tingin bago hinagod ang kamay ng kanyang buhok. Maya-maya pa, narinig niyang humagikgik ang kanyang anak. Nang muli niyang ibaling ang tingin sa bata, kumakain na to ng strawberry mula sa fruit platter na nasa trolley. Yummy, Mimi! Thank you, Uncle Seb. Strawberry is my favorite. Dugtong pa nito bago muling kumuha ng prutas sa platter. You're welcome, sabi naman ni Sebastian. Pinigilan man niya, isang hindi kilalang init ang nabuo sa kanyang puso. And she just knew what things were going that way. Fine, you can stay with Uncle Zeb, pero isang oras lang. Kailangan na nating umalis bago magdilim. Nanulis ang uso ng anak niya bago bumaling sa kanya. We're going home, Mimi? Takang tanong ulit ng anak niya. No, it just... Dito ka muna manatili, Lily, for the next few days. Right, Mimi? Putol sa kanya ni Sebastian at pasimple pang kumindat sa kanya. Nang muli siyang tumingin sa anak, ang asol nito mga mata ay nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Naramdaman niya ang pamilyar na paghahatak ng kanyang puso. Ang bakasyon na ito'y hindi lang para sa kanya, kundi para rin kay Lily. And her daughter always comes first in her everything. Yes, sweetheart, we're staying. She declared defeated. Wala na siyang nagawa pa nang hilahin ng kanyang anak si Sebastian papasok ng private villa.